Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Hi, we're Grace Out, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Kamusta po ang ating mga manggagawa? Okay na ba? Tsaka yung mga empleyado na excited na dahil TGIF. Thank God it's Friday. Sa pag Friday na, alam na this. Di ba? Excited na magpahinga on a weekend o kaya naman gathering dahil meron labas. Kasi nga naman it's payday today. Nakasahod na ba ang ating mga manggagawa, yung ating mga masisipag mag-OT na mga kasamahan natin? Why not, 'di ba? Kung pinag-OT ka at karagdagan din 'yan sa iyong sahod o sweldo, syempre hayahay tayo. Pero ngayon, mapag-uusapan po natin, may kinalaman po dun sa, nag-inquire kay Attorney Cam regarding sa pag-aayos po ng title ng lupa. Kasi po, usually po, 'di ba? Kapag tayo po ay
bibili ng property, mga ari-arian. So, nakikipag-transact tayo, it's either sa ahente, sa mga broker. Mas maganda talaga kung direct sa buyer. Pero syempre, ang mga, direct sa seller. Ang mga seller po kasi, mas gusto nila may nag-aasikaso din eh. May nakausap ako na may mga property siya na he wanted to dispose. Kaso nga lang, ayaw niya siya yung nakikipag-usap. Pag gusto niya yung ahente na makipag-usap, bahala na. Less hassle, less sa iisipin. Basta bahala na, may transfer ng ahente yung mga documents na kailangan for the buyer. Ang nangyayari lang po, kapag halimbawa, si ahente na lahat ang gagawa, okay, sana kung very efficient, no? Yung ahente o kaya yung broker na talagang sila po ay usual na ginagawa ito, pinapractice na nila ito. Usually, marami na silang na-transfer na title. Pero may mga iba po kasi like yung mga nakikipag-usap lang, no? Especially sa mga marketplace. Na sila daw ay ahente, no? Although wala silang lisensya, pero sila yung maghahanap ng buyer, pero bibigyan sila ng commission. So, kung mga bago-bago pa lang itong mga ahente sa mga social media, minsan nga wag naman sana, may mga scammer, no? Makakuha ka dyan, ang hirap. So, kapag sila ay inatasan, syempre na ikaw na mag-transfer, tapos ganito yung amount na ibibigay sa'yo. Tapos, wala silang idea on how much talaga yung pag-transfer ng property. Hindi na nila malalakad yan. Tapos kulang-kulang ng mga dokumento. Tapos tawag ng tawag, and then ang sinasabi nila malapit na ilabas yung titulo, and then sinasabi nila na onti na lang, puro ganon, pero ang dami nang naibayad ni buyer or ni seller. So doon nagkakaroon ng problema. So ang tanong, paano mo malalaman na yung title mo ay umaandar, no? Para malipat sa iyo yung pangalan doon sa titulo, di ba? May mga ganun po. So, hindi lang basta-basta. Alam niyo po, ang pagpapalipat ng titulo ng lupa, especially kapag we're talking about significant amount, value ng property, more than 1 million, more than 5 million, hindi basta-basta yan na ita-transfer without paying the appropriate taxes and penalty and surcharges. So, kapag nag-commit ang ahente na sige, bigyan nyo na lang po ako ng ganito, small amount, huwag mong i-expect na magagawa niya yan. Especially if he or she is not aware of the process, he or she is not aware of the tax due, yung mga requirements. Kasi ang gusto lang yung una, mangumisyon lang sana, makakuha ng certain commission doon sa, dahil siya yung rason kung bakit kayo nagkakilala, buyer and seller. Pero, as to the transfer of property, kung wala siyang knowledge about it, and then you insist na siya na at magbabayad, ay doon tayo magkakagulo talaga. Magkakaaway kayo ng buyer at ni seller. So, kailangan mas maigi, kumonta kayo mga licensed broker, di ba, yung mga licensed na mga ahente talaga. Hindi lang yung kung saan basta-basta. I mean, like, hindi ko sila hindi ko sila minamaliit or whatever. Ayaw kong mahirapan sila. Kasi ang nangyayari, ang sisi, laging napupunta sa kanila eh. Kasi nagko-commit lang sila. Ang hirap kasi, ikaw na lang, ganyan. Tapos pag umuo sila, so yung level of expectation, sobrang taas without actually digging in if meron ba silang knowledge sa pagpapatransfer ng title. Kaya yung mga kasamahan din natin na ayan, mahilig lang kayong, gusto nyo lang kumita ng pera, mag-meet ng buyer and seller. Ano po, tawag dito, mas maganda na kung hindi kayo aware, no? Dun sa process, huwag kayo mag-commit kasi kayo ang lagi nilang sisisihin. So marami ng mga cases na ganyan, hindi po na ipalipat yung title. All the while, iniisip nung buyer or especially buyer, siya yung merong interest to transfer the property under his name or her name. Iniisip niya na, petics na lang to kasi may naglalakad, nagbayad ako. Pero
without knowing na ang tagal-tagal ng lumipas, hindi pa pala napapalipat. Tapos malalaman niya, meron ng penalty and surcharges from the BIR dahil hindi nabayaran ng tamang oras doon sa tax due na tinatawag natin. Okay, paano ba malalaman kapag halimbawa itong mga ahente natin o yung mga naglalakad ng paper ay talagang sinasabi na for release na yung title. So first and foremost, after na magkaroon ng deed of sale, magbayaran, at ayusin na yung titulo, number one requirement dyan is bibigyan kasi ng special power of attorney ni buyer or ni seller, no? Yung maglalakad ng title. Sabi natin si ahente or yung nagpakilala dun sa buyer and seller, no? Dahil sabi niya, sige ako na maglalakad, basta give me this amount. Okay. Tas ang labo ng usapan. So, nagbigay ng amount, akala nila yun na lahat. Huwag total na yan. Halimbawa, 100,000. O, yan na yung total yung lahat-lahat dyan mo na kukunin. Wala pong ganun. Lalo kapag hindi niya na-compute yung tax due. Pwede yun 100,000 exclusive of the payment of all the dues and processing fee na paglipat ng title, di ba? Pero kung 100,000 tapos yung amount ng value ng property ay milyones at ang laki, ay kukulangin po yan. Baka capital gains tax pa lang, kulang na. Biruin mo kung halimbawa ang 6 million, di ba? Ang 6 million po kapag kinuha yung 6% or 10 million. Sabi ng 10 million, ang pag kinuha mo yung 6% doon, that is, hirap mag-math, 600,000. 100,000 lang yung binigay mo. Siyempre, hindi talaga malalakad yun. Diba? So, kailangan, yung mga requirements na ito, kaya siya ginagawa para ma-releasean ng car. Yung tinatawag natin na Certificate Authorizing Registration. So, kung halimbawa, chinek mo, oy, gumagalaw ba yung title ko o yung pagpapalipat natin ng titulo? Oo, sir! Gumagalaw. Sir, ma'am, gumagalaw. Onti na lang, ilalabas na yung titulo under your name. Pero wag ka, when you check, sinauli yung mga title sa'yo dahil hindi nga malabas, andun pa yung titulo ng lupa. Tapos wala yung, if I'm not mistaken, 2313 yung car Tama ba? Yung Certificate Authorizing Registration. Ito po yung binibigay po ng BIR para malaman po ng Registry of Deeds na, uy, itong tax na to ay bayad na. So, 2313R. So, tama nga ako. So, yan po yung hahanapin po ninyo para ipasa dun sa Registry of Deeds. Actually, ang pinakamahirap na anuhin talaga ng mga requirements yung sa BIR. So, tedious yung process. Very complicated yung process. Kasi, ito under Torrens title. So, make sure na lahat ng mga documents ay okay, maayos, at kailangan mong maipasa before the due date. Kasi yung mga ibang audit officer natin, hindi po sila nagko-compute ng probable tax due mo, no, kapag nasubmit mo yung requirement. Basta hindi ka kumpleto, minsan may mga ibang audit officer, hindi sila nagbibigay ng quotation. Pero may mga iba naman po na talagang medyo mabait, parang isa na lang yung kulang mo, o sige, pag napasa mo to, ito yung babayaran mo, i-ready mo na. So may mga ganun po, case-to-case basis. So, mahirap. So kung maglalakad ka ng mga papers, wag kang magko-commit kapag hindi mo alam kung how many yung mga amounts na babayaran from the moment, no, na nag-deed of sale sila, yung notarial fee, tapos to the capital gains tax, to documentary stamp tax, sa processing fee, tapos dun sa, of course, yung babayaran pa, transfer tax, no? So, computin mo muna yun. O kaya, magkaroon ka ng provision, yung clause, na ito yung matatanggap mo sa paglalakad ng paper, pero exclusive of all the taxes na kailangan bayaran doon sa property. Okay?
Maraming requirement po pag magse-secure ng car, Certificate Authorizing Registration sa BIR. Marami silang ibibigay na requirements. Check nila. Check. Dami naman, check! So una, deed of sale, check. Dapat notarize yan. Check. And then, tax declaration, ilang copy, certified true copy dapat yan. Hindi lang basta copy yan. Original, no? Original tax clearance. And then, kailangan pa valid IDs ng mga nag-sign sa deed of sale, yung seller, yung buyer, TIN number ng buyer, ng seller. Dami talaga, no? And then, hahanapin pa kung halimbawa, binenta ng corporation, hahanapin pa yung corporate sex certificate, and then hahanapin pa yung board resolution authorizing the disposal of the property. Ang dami talaga, no? At saka, syempre, yung ano pa bang mga kailangan doon? Basta, yung palang naaalala ko. So, kapag halimbawa ikaw maglalakad, no? Kailangan na yung yung sex certificate, nalilito na ako. Secretary certificate na ino-authorize ka ng through board reso na ikaw ang maglalakad ng papel. So, hindi lang to basta-basta SPA. Pag individual kasi, pwede pong special power of attorney. Pag corporation po, dapat ang ini-issue dyan ay secretary certificate authorizing from a board resolution na yung maglalakad ng papel ay ino-authorize ng company para mag-transfer ng title. Okay? Maglakad ng mga papeles in relation to the transfer of title. So, marami po, no? Pag wala tong mga to, wala yung mga 2313R, yung mga proof of payment na binayaran po yung mga taxes, I'm so sorry. So, hindi po nalakad ng ahente po yan. So, back to zero ka na naman. At ang malungkot pa dito kung ilang years niyang natenga, yun, may mga penalty at surcharges na yan. So, mas mabigat ang babayaran. Okay. Ilan taon po ba ang pag-aaral ng abogasya o ang pagka-abogado? Sabi ni Melvin. Okay. Melvin, depende po yan. So, kung halimbawa po, ikaw ay nasa regular class, katulad ng sa eskwelahan namin, no, sa Arellano, they offer 2 options. So, number 1, for regular class, Mondays to Fridays, 4 years yan. Or, kapag nagtatrabaho ka, katulad ko, no, Saturday and Sunday ang klase namin. So, yung Saturday and Sunday, dahil mas maliit yung time na naibibigay namin, no, hindi siya abot ng 4 years, abot siya ng 5 years. So, after that review, and then you take the bar exam. Okay? Batiin lang natin. Good evening po. Magandang gabi sa mga nanonood sa atin via Facebook Live, YouTube Live, at syempre sa DZRH News Television Facebook Live. Shout out po, magandang gabi po kay Antonia Brenica and Jerry, kay F. Schroeder ba to? And of course, magandang gabi rin po kay Papa Will and Mama Jovita, and kay nanay ko, ni dyan po sa may Vera Catanduanes. Good evening din po. Shout out po kay Josephine Garimbao, Reynante Ibasco, Evit Sarmientes Cueta. Sabi ni paano malalaman kung hindi na asikaso ng ahente yung pagpapalipat ng titulo ng lupa? Sabi may nag-message sa atin, kapag hindi na po siya nagpaparamdam. Tama. May mga ganyan po, no? Yung parang out of nowhere, pag naghihingi ka ng update, di na nagre-reply sa'yo. Diba? Ang problem pa naman dyan, kailangan po talaga yung mapagkakatiwalaan. Imagine, all of the requirements, ibibigay mo sa kanya. Lahat ng original, including the title. 'Di ba? Paano kung medyo masama ang ugali nung iyong pinagpalakaran? Hawak niya ang titulos, binenta niya sa iba. 'Di ba? No, may mga ganun we'll never know. So kailangan yung naglalakad talaga ng papel, mapagkakatiwalaan.
in essence, as much as possible, si buyer nga kung hindi man si buyer, kakilala ni buyer, kamag-anak ni buyer, or basta yung mapagkakatiwalaan niya. Not necessarily yung nakilala niya lang sa Facebook, na yung ganun. Kung license yan, license broker, license ahente, mas better din yon. Kasi, syempre, pag lisensyado, takot sila mawalan ng mga lisensya. So, of course, aayusin nila yung trabaho nila, di ba? So, ganun po. Doble ingat. Exercise due diligence kahit kayo po ay nakabili na ng property, especially when it comes to yung mga process, sino pagkakatiwalaan, and magkano ba talaga. Good evening, Aunt May and Teresita Atienza. Sabi niya, delikado, hawak niya ang title. Right. Melvin Letrodo, shout out sa Barangay Katipunan, Santa Fe, Leyte. Babalik po tayo, ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo, ha? At si Attorney Cam, iinom muna ng tubig. Ang daldal ko ngayon, no? Shout out sa mga radyo natin pala na mga reporters natin. Kanina nag-conduct kami ng seminar regarding sa updates lang sa mga sa KBP, sa broadcast code natin. And of course, mga a little bit of update sa organization ng KBP. Ayan. Pabalik po tayo. Dyan lamang po kayo. Oras po natin, 5 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Abangan this Saturday. Hi, we're Grace Out, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 Manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uwi akong nakangiti, alam kong may sasalubong sa akin at makikinig, makwentong sa iba, di ko masabi. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon
sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Nagbabalik po tayo sa DZRH, Usapang Legal. Kasama pa rin po si Attorney Cam. Usapang Legal, Usapang Lupa, Usapang Titling. Yan. Sa mga nagpapalakad po ng pagpapatitulo, doon po sa mga kakilala, ahente o kaya naman kaibigan, kamag-anak, especially yung mga kababayan natin abroad. Ito pa, no, sa mga kababayan natin na mga OFWs, na nag-i-invest, no, ng mga lupa dito sa Pilipinas o kaya naman ng mga condominium, 'di ba? So kasi nakikita ng ating mga OFWs na meron silang pinaghihirapan. So at least investment nila, yan, pagbili ng bahay, lote, lupa, agricultural land, condominium, apartment, house and lot, o kahit ano pa, no? Basta real property. Okay. Ito po ang advice ko, no, sa ating mga OFWs na nag-i-invest. Sometimes, no, ang mga OFWs po natin, pag nag-i-invest sila, dahil wala nga sila dito sa Pilipinas, ang ginagawa nila, ipinapangalan nila sa mga magulang, kapatid, kamag-anak, yung mga lupa na binibili nila o kaya house and lot.
because of the trust that was given to the relatives, di ba? Yung pangako na pag-uwi niya, ililipat yung property sa kanya. Doon nagkakaroon ng problema yung mga OFW natin ng mga kababayan. Bakit? So halimbawa, no, ang laging ginagawa niya, padala lang ng pera, padala, o magkano na, o ganito, sige, lipat mo muna sa pangalan mo for convenience. Kasi hindi ako makapunta dyan, hindi ako makaasikaso. Okay. Best option pa din is i-transfer yung bibilhin mong investment, bibilhin mong bahay, lupa, bibilhin mong condominium, apartment, lote, o kahit anong real property sa pangalan mo. All you have to do is execute a special power of attorney. Pero dapat yung process, yung pagpapatitulo nasa pangalan mo. Ang mag-aasikaso lang, ipipirma on your behalf is yung authorized representative mo, which is pwedeng kamag-anak, kakilala, kaibigan. And then, ang goal mo, until the end, ikaw ang lalabas na may-ari ng property. Dahil marami na po tayong mga naging kaso na kung saan, knock on wood, hindi na for some reason, no? Baka pwedeng greed, pwedeng ayaw na ibigay, no? Hindi na naibabalik sa OFW yung property na na-invest niya. Kumbaga ayaw nang ilipat under her name. So, dahil nakapangalan sa kanila, binenta sa iba. Syempre, itong pinagbentahan, hindi naman niya alam na hindi pala yun yung may-ari. Remember, kapag naibenta po yan sa innocent buyer for value and in good faith, kakatigan yan. Tapos napalipat yung title sa kanya. Hindi ba? Hindi na binabalik eh. Doon na kaya kawawa yung mga FWs pag uwi nila. Akala nila meron silang na-invest, akala nila meron silang property na nababalikan, pero wala na pala. So, ang pinaka basic rule dito, mag-SPA na lang po kayo and then lakad nyo sa iba, pero end goal is pangalan nyo. Why? So, number 1, to avoid yung mga ganyan, samaan pa ng loob, kamag-anak na magulang, kapatid mo binenta sa iba, no? Yung property, sira ang relasyon ninyo. Dapat nakapangalan sa'yo. And for another reason is that para hindi dumoble yung babayaran mong tax due. Biruin mo binili, so nabayaran yung capital gains tax. What if sinabi ng buyer ni seller na babaan natin yung presyo pero ikaw magbabayad ng capital gains tax? Okay. So binayaran mo yung capital gains tax, yung documentary stamp tax, binayaran mo yung transfer tax, processing fee. So, dami mong binayaran nung unang transaction. Pag uwi mo, syempre papatitle, lilipat mo sa'yo. Another bayad na naman yun. So, pwedeng sabihin niya, sige, deed of donation na lang, i-donate mo sa akin para wala na, hindi na deed of sale. Even if deed of donation siya, 6% pa rin yun. So, bayad ka na naman ng donor's tax o kaya capital gains tax. Kung halimbawa, nagpag-usapan nyo, sige, capital deed of sale na lang. Bayad ka na naman ng documentary stamp tax, bayad ka na naman ng processing fee, bayad ka na naman ng transfer tax. So, dumoble, no? Imbes na, ano ba naman yung mag-execute ka ng special power of attorney? Diba? Para may mag-asikaso ng binili mo. Pero ang end goal, ipapangalan pa rin sa'yo. Nakapangalan sa'yo. Kasi kung halimbawang ipapangalan mo sa iba, tas later on papangalan mo sa'yo, marami na mangyayari sa loob na wala ka pa dito sa Pilipinas. So, yun po ang dahilan kung bakit yung mga magkakamag-anak, no, nag-aaway-away sa lupa, yung mga magulang, no, nagkakatampuhan dun sa anak. Tapos, especially, no, yung kapatid, kung hindi man binenta
yung property ng ate niya dahil sa kanya, pero nakapangalan sa kanya, isinangla. Biruin mo, ang sakit sa puso na pinagkatiwalaan mo yung kapatid mo, yung magulang mo, pero ganun yung nangyari. Di ba sasama, lahat ng sasama naman ng loob. Di ba? Para maiwasan yung sama ng loob na yan, ipangalan mo sa'yo. Sa'yo pa rin. Mag-execute ka ng special power of attorney. Nasa kanila yung physical title, pero nakapangalan sa'yo. Hindi nila mabebenta yan nang hindi ikaw ang pumipirma sa deed of sale. Unless otherwise, again, bigyan mo na naman ng SPA para sila ang magbenta. So, ganun. Ganun po lagi. So, lagi kong ina-advise yan sa mga nag-i-invest ng property, especially kapag nasa ibang bansa na gustong ipangalan, no? Yung property na binili niya sa kapatid o kaya sa magulang. Tsaka, take note ha, halimbawa po, sa magulang na pangalan, yung property. Knock on wood, namatay yung magulang. By succession, magkakaroon niya ng extrajudicial settlement of estate. So, halimbawa, ang magkakapatid ay 5, no? Pwede naman sila mag-execute ng extrajudicial settlement of estate in favor sa kapatid nilang OFW na bumili. Wala namang problema yon. Nagkakasundo sila. Papaano kung ayaw nung isa o dalawa? Gusto nila, bigyan muna sila ng share. Pero wala silang doon ha, wala silang pinundar doon. Yung kapatid nila sa ibang bansa ang nagbayad. Pero para malipat sa kanya, bigyan mo muna kami ng share. Yan. Yan, dyan nag-aaway-aaway ang mga magkakapatid. Bigyan muna kami ng share o kaya kailangan ganito muna. Hindi pwedeng sa'yo yan kasi may ari din kami dyan. Meron na kaming karapatan kasi nakapangalan kila nanay at tatay yan. Although, pwede mo naman siyang i-prove sa court, no? Na sa'yo talaga yan. At naka-held interest lang naman yung parents mo. Kaso nga lang, syempre, naman, kapag ikaw ay nag-file sa court, syempre kukuha ka rin ng abogado. Gagastos ka na naman, di ba? Imbis na sana, nagkakasundo na lang yung mga magkakapatid na ibalik sa iyo yung property. Dahil may mga pasaway nga, nabulungan ng mga marisol nilang mga mister o kaya asawa. Di ba? Yung mga nagsusulsol. So, kayo magkakapatid ang mga nag-aaway-aaway. So, yun yung mga gusto nating i-avoid sana. Kasi not only yung away-away, yung relasyon ninyo bilang magkakapatid ang nagiging apektado. Tapos, kasama na dyan yung mga magpipinsan na, yun na yung mga mag-aaway-away, di ba? Mga first cousin, wala na. Hindi na kayo mabubuo, di ba? Yun ang nakakalungkot. Mamaya pag-usapan natin yung mga kailangan ba na gawin ba? Siguro hindi man step by step, pero yung mga dapat lang malaman, no, kung paano nyo malalaman kung umaandar ba, okay ba yung sa titling. Pero bago yan, isang pagbati muna. Magandang gabi po. And belated happy birthday pala kay Kaden Kai. Ayan. At saka si Glenn. Si brother Glenn Adami. Oy, nag-birthday nung 26. Happy birthday. Jericho Ferrer and Margarita Guevara. Magandang gabi. Si Teresita may question din. Later on, sagutin natin yan. Shout out din po. Siyempre yung mga tropa natin dyan sa may Ilocos Norte. Si Reynante Ibasco na nanonood po sa Kingdom of Saudi Arabia. Magandang gabi po. And then Rexon Fernandez, good evening. Diyan po sa may Cuyapon, Nueva Ecija. Batiin ko rin si Misa Roxanne Costo. Ayan, magandang gabi po. Sabi ni Ms. Teresita, attorney, pag may SPA, paano magbabayad yung OFW sa property? Ibibigay din niya dun sa binigyan niya ng SPA. Baka ipalagay din sa pangalan ng may SPA. Okay. Again, dun sa SPA, ilalagay nyo lamang po, no, na siya yung authorized to sign and sell buy the property under your name. So, pangalan mo pa rin siya, no?
hindi po pwedeng sa kanya. Basta malinaw sa special power of attorney, yung mga responsibilities at saka yung mga authority na ibinigay mo sa kanya. So kung babayaran yung mga property, of course, bilang buyer, ikaw yon, sagot mo yon. Ang sinasabi lang natin, ang gusto natin, ang end goal natin dito, mai-transfer yung property under your name kahit ikaw ay nasa ibang bansa. Okay? Ayaw lang natin na kung kani-kanino mo ita-transfer yung property dahil lang sa wala ka, hindi ka present, tapos pinagkakatiwalaan mo yung mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, yun nga, worse, yung parents, tapos yung mga kapatid mo, in the end, no? Doon nagkakagulo kasi nagipit, halimbawa nagipit, nabenta yung property, o kaya naman naisangla, without you knowing, hindi ka naman kasali, yun ang iniiwasan natin, di ba? Babalik po tayo, ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Hanapin niyo po ako sa aking TikTok account, search niyo lamang po Attorney Cam. Oras po natin, 15 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. This time. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Abangan this Saturday. Hybrid Race Out, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 Manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uy,
Uy, DZRH number 1 na naman po sa Kantar Survey sa Mega Manila. Thank you so much. Maraming salamat dahil po yan sa inyo. Thank you po sa pagtangkilik at palagi ang pagtutok sa amin. Wala pong sawang kaming magpapasalamat po sa inyo. Okay, balikan po natin. Kasama pa rin si Attorney Cam. May kinalaman po sa paglipat po ng title ng lupa. Yung mga nagtatanong lagi, magkano ba talaga, Attorney Cam? O makinig ha, yung mga naglalakad na mga papel, no, ng mga titling, no, dapat alam nyo to. So, capital gains tax po ay 6%. Okay. Sometimes, no, ang wrong connotation po, laging chinecheck kung ano yung nakalagay doon sa deed of sale. Depende po yan. Kasi, titignan po ni BIR kasi usually, yung mga iba dyan nag-undervalue. Hindi nilalagay talaga kung ano ang value, yung totoong value ng bentahan nila. So, binababa, minsan 75% na lang yung dinideclare, 60%, mga ganon. Pero hindi nyo madadaya ang BIR dahil titignan ng BIR kung magkano yung zonal valuation ng property. So, titignan niya, ang zonal valuation ng property, for example, ay 5 million. Pero ang selling price doon sa inyong deed of sale ay 3.5 million. Siyempre, ang 6%, hindi yan doon sa 3.5 na nakalagay sa deed of sale. Doon yan sa zonal value. Kasi yung 6%, kino-compute yan kung sino ang mas mataas, si zonal value o si selling price. Kung halimbawa nakalagay kay zonal value ay 5 million at ang selling price nyo ay 6 million, syempre dun sila sa mas mataas, dun sa 6 million. So whichever is higher, dun po sila nagko-compute ng 6%. Okay? Clear po yan. Next, documentary stamp tax. So yung documentary stamp tax po, yan po ay 1.5%. Okay? So, syempre, kung ano ulit yung mas mataas, zonal value or yung syempre yung selling price, dun sila magko-compute. That's 1.5%. O ilan na yon? 7.5 na yon. Okay. Meron pa tayong transfer tax. So, yung transfer tax, 0.5% to ano yan? 75%, 0.75%. So, imagine mo, sige, doon na tayo sa 0.5. So, meron na tayong 7.5 plus 0.5. So, 8% na nung total nung babayaran. Okay. Meron pang registration fee yan. No? At notarial fee. Usually pang notarial fee, 1 to 2% or 1 to 3%. Depende kung saan po kayo bumili. Ang iba po, no? Sige, doon tayo sa 1%. Sa medyo mababa. Bili mo meron ka ng 8% na babayaran, meron pang 1% sa notary, 9%, mga processing fee, miscellaneous fee, almost 10% yung babayaran mo. Kung gusto mo inclusive lahat, isama mo yung 10%. Tapos idagdag mo yung iyong parang TF mo or yung mga expenses. Siyempre, ilalagay mo yung mga expenses mo, balik-balik ka doon, kuha ka ng ganito, ng mga requirements. So, dapat alamin mo tong mga to para hindi ka nagigipit. Kasi ang hirap kapag halimbawa binigyan ka ng pera ng buyer or ng seller. Tapos, akala nila all in lahat, yun na yun. Ihingi ka ng mga pambayad. So, mahihirapan. No? Mahihirapan silang, minsan mahirapan kang singilin sila or mahirapan sila magbayad. So at least kung meron ka ng 10% na nakahiwalay, no? Just check kung ano yung zonal value tsaka yung nakadeclare kasi doon tayo sa mas mataas dapat mag-decide, no? Ng 10%. And nandun din po yung exclusive yung mga expenses mo, yung pamasahe, pag-asikaso, and then yung pagod mo. So, yun ang basis ng computation. Hindi magbibigay ka lang ng basta-basta tapos all in na. So, kawawa din po yung ahente. No? Pag binigay mo yung amount, 10% plus yung mga iba pa, at hindi sila pumayag, wag mo nang ituloy. Kasi ikaw ang mahihirapan dyan. Hindi mo madideliver yung pangako mo na mailipat yung title sa pangalan niya. Okay?
Ayan na po, maraming salamat sa mga tumutok. Thank you so much. Ang bilis po ng ating oras. Muli po, nakasama niyo po ako every Mondays, Wednesdays, and Fridays. Ako po si Attorney Cam. Every Tuesday and Thursday naman, nakakasama niyo po si Attorney Rina Seco. Hanapin niyo po ako sa TikTok account, ATTYCAM, Attorney Cam. Maraming salamat po. Again, congratulations DZRH. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, alas 7:29 na po ng gabi. Number Hello